Hello guys, hello Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So, general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, so para to sa lahat ng Sagittarius. Thank you Sagittarius sa patuloy na panonood. Okay. First 2 weeks ng November 2024. Okay. So, clear out the old, number 5, and seek beauty. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito na siguro yung iba sa inyo dyan, meron kayong mga hinahanap sa buhay nyo. Like, marami kayong mga gustong mangyari. Parang naghahanap kayo ng liwanag, parang ganun, illumination. Or naghahanap kayo ng kagandahan, Sagittarius, sa mga nangyayari. Siguro ang dami nyo ng pinagdadaanan ng mga struggle sa buhay. So, hinahanap nyo yung way out. Parang nasa maze kayo, diba? Ganun. Sa loob kayo ng maze. Hindi nyo alam kung saan or ano yung gagawin nyo, 'di ba? Parang hindi alam mo yung palabas, pasok, ganito, ganyan. So, nakikita ko sa iyo dito na kailangan mo lang na alisin yung sobrang expectation. And siguro ang nakikita ko sa iyo, meron kang boredom or meron kang parang feeling lost ka. Pwedeng lost, and at the same time, ang hirap sabihin dito, okay? Kasi may nakikita ka na maganda, nakikita mong maganda yung kapaligiran mo, yung kasalukuyang situation, pero hindi ka kontento, parang empty, kulang, parang ganun. So, like for example, may relationship ka, pero hindi ka masaya. May trabaho ka, pero hindi ka masaya. Hindi ka kontento. Bored ka na. So, parang naghahanap ka ng alternatibo. Naghahanap ka ng, kung ano ba yung pwede kong magawa? Ano ba yung pwedeng alternatibo dito para magbago or bumalik yung excitement ko. Bumalik yung motivation ko, parang ganun. So, dito sinasabi na, clear out the old, welcome the new. Kailangan mong alisin yung mga worries, fear, yung past. Yung masyado tayo nagro-romanticize sa past natin. Sa mga pagkakamali natin, yung parang feeling natin, kailangan natin na maging perfect. Walang perfect dito sa mundo. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Okay? So, kasi to sinasabi dito na masyado kang nakafocus sa perfection eh. Kailangan, kahit pangit yung surroundings natin, kahit pangit yung environment natin, yung emotion natin, still maging masaya ka pa rin. Okay? And alisin mo na yung mga past na yan, and huwag kang masyadong nakafocus sa outcome, lalo na sa future. Kasi pag masyado tayong ma-anxious ka eh, 'di ba? Ma-anxious ka kasi ninervyusin ka, ganun. So, ingat-ingat ka. Kasi mahirap yung masyado tayong nakafocus sa past and the future. Dapat enjoy mo lang yung journey. Okay? So, enjoy mo lang yung nangyayari sa iyo sa ngayon. Maganda man or hindi maganda. Okay. If you believe, so kung naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa Panginoon, lahat ng gusto mo, makukuha mo yan. Pero, hindi ka dapat nagiging aggressive. Yung parang nagmamadali ka. Parang ganun. So, kailangan chill lang, 'di ba? Cool lang. Wag magmadali. Kasi pag nagmamadali tayo, doon tayo nagkakamali eh. 'Di ba? Nagiging aggressive tayo, magagalitin. So, 'yun. Meron ditong financial loss or pwedeng emotional loss kang napagdaanan for several years. Pwedeng 8 years ago, 8 months ago. So, sinasabi dito, na
kailangan mo ng kaligtaan, kailangan mo ng kalimutan ito. As much as possible, kailangan mo mag-move on. Okay? So, parang ang nakikita natin dito na solution is kailangan mo talagang alisin itong mga grudges, resentment, pain, regrets, or kung ano man itong nararamdaman mo na hindi na maganda sa kasalukuyan, na hindi mo na dapat dalhin pa sa future. Siguro yun, iba, may mga relationship pero hindi makamove on sa past nila. May mga nawalan ng trabaho dati, kahit na-terminate na sila, nag-resign sila, parang hindi pa rin sila makarecover. Gusto nilang bumalik doon, parang ganun. Yung iba nakalipat na ng bahay, pero hindi pa rin masaya sa kahit saan sila lumilipat ng bahay. Trabaho ganun din. Okay, so nakikita natin dito na kailangan mo i-clear out mo talaga, mag-move on ka na. Okay? Okay, so Sagittarius, tingnan natin kung ano yung messages, vibration, gabay energy. Okay, Page of Cups, wow. So, maraming good news na posibleng darating sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng suporta. So, if may pinagdadaanan ka sa Sagittarius, maraming mga tao na parang tutulungan ka na makarecover. So, susuportahan ka nila. Sorry. Naku, ang dami na ito. Kunin ko nga ito. Kasi tumatalon eh. Okay. So, nakikita mo tong Page of Cups. Sinasabi niya na maraming tao na gusto kang suportahan. Mabibilis yung mga response. Diba? Like for example, nangangailangan ka ng tulong. So, nakikita ko sa'yo dito na maraming tulong na posibleng darating or maraming assistance, parang ganun. You're the Fool, may posibleng new beginnings na ina-offer sa yung universe, pero parang natatakot ka. Parang feeling mo hindi mo deserve yan, or parang feeling mo nakakatakot, risky, parang ganun. Pero mabilis to. Makakatanggap ka ng mga offer, ng job offer or career, or pwedeng movement, diba? Travel, long distance travel, work. Nakikita ko sa'yo dito na sobra kang mapapagod, makakaramdam ka ng pagod for this 2 weeks, first 2 weeks. And then, kailangan mo daw na magpahinga, kailangan mong mag-meditate, contemplate. Pero, nakikita ko sa'yo dito, wala kang oras kasi sobra kang abala. Diba? Busy ka. And kung makikita mo dito, kung ang kailangan mo is emotional support, matatanggap mo yung emotional support na yan. And recognition, rewards, awards, possible din yan na dumating sa'yo. Kasal, wedding anniversaries, basta sobrang tawag dito, busy ka, magiging sobrang busy ka, magiging parang, ang nakikita natin dito, marami kang gagawin, marami kang gustong tapusin. And financially, financially nakikita natin yung 10 of Pentacles and 10 of Cups. So 10-10 is a completion. So, meron ditong financial completion or pwedeng emotional completion na posibleng darating, okay? So, 10 of Pentacles, sinasabi ng baraha sa iyo na yung 10 of Pentacles na to, it's a financial new beginning siya or financial gain and financial success na hindi lang ikaw yung makakatanggap kundi the rest ng family mo. So, kung makikita mo siya, pwedeng hindi ikaw yan, pwedeng member ng family mo. Okay? So, comment down below if you resonated. May mga wish fulfillment, makakaramdam ka ng positivity and makakaramdam ka ng pag-asa dito. May travel, may relocation, mayroong baby, parang ganon. And makinig ka sa sinasabi ng intuition kasi maraming gustong sabihin sa iyong intuition na pwedeng makatulong sa iyo. Everything happens for a reason. So, huwag kang masyadong mag-alala. Okay? High Priest, dalawa, yung High Priest and High Priestess. And Death card is transformation. So, may magta-transform sa buhay mo na posibleng magdadala sa'yo ng happiness.
And etong sabi ko sa'yo ditong 10-10 na financial and emotional fulfillment, sinasabi ng baraha dyan sa'yo na deserve mo yan. So, wag kang mag-guilty. Kasi may guilt feelings ka dito eh. Parang may mga Sagittarius ditong maraming pagbabago sa kanila, emotional and financial. Pero may kapamilya siguro silang like namatayan or pwedeng may kapamilya silang nagsasuffer sa usaping financial. So, medyo may guilt feelings sila na parang feeling nila it's unfair na sila lang masaya tapos yung other member ng family ay hindi masaya. Parang gano'n. So, comment down below if you're resonated. And Seven of Swords, mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Mag-iingat ka dun sa mga taong lalapitan mo or yung mga taong lalapit sa'yo. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!